So, kamusta na mga idol? Kai Sotto update tayong ganda ng pag-uusapan natin mga idol. Agent ni Kai Sotto na Wasserman may kondisyon sa paglalaro ni Kai Sotto sa NBA Summer League. Alamin natin yan mga kaibigan. But before that mga kaibigan, shout out muna sa ating mga solid supporters at subscribers na laging nakaabang sa ating mga daily updates kay Kai Sotto. Shout out sa ating mga kaibigan. Negosyo TV from Mandawi, Cebu, Serapion Hela, Ronald Berbosidad from Taguig, Roger Villa, Gracia TV from Binangonan, Rizal, Arnold Montserrat from Bayaquintos, Nagcarlan, Laguna, Jomar Fernandez from Lucena City, Manuelito Prado from Aklan, at Josep Helito. Well mga kaibigan, meron pa mamaya. I-update ko po muli kayo. But for now, narito ang ating kaganapan sa ating pambato na si Kai Sotto. Well mga kaibigan, alam nyo naman na talagang pinag-uusapan ngayon hindi lamang po yung nalalapit na Olympic qualifying tournament na mangyayari nga po ngayong July 2 to 7. At ito namang NBA Summer League sa July 12 to 22. So kung titignan po ninyo mga kaibigan, wala naman pong conflict kung sakaling maglaro parehas dito si Kai Sotto. Though loaded talaga si Kai Sotto sa laban, pero magandang exposure ito bukod po sa Japan B-League sa Yokohama. Another exposure ito at siyempre baka mapansin din dito si Kai Sotto ng ilang mga NBA. Kasi mga kaibigan, dito nga po sa next game ng Gilas Pilipinas sa Olympic qualifying tournament, mga European team ang ating mga kalaban, Latvia at Georgia. So mapakagandang exposure po nun para sa ating pambato na si Kai Sotto. At the same time, itong NBA Summer League kung makukuha rin, kung makakapaglaro si Kai Sotto, very sure tayo na talagang mas mag-i-improve si Kai. Well mga kaibigan, narito ang ating update ayon po sa ating nakuhang source and ayon na rin sa agent ni Kai Sotto na Wasserman, no? Ayon na rin sa ating mga pinagkakatawalang mga kaibigan sa update na ito, kinakailangan or bago daw po maglaro sa NBA Summer League, si Kai Sotto ay sisiguraduhin muna ng agent ni Kai na Wasserman na may kontrata na ito sa NBA. So nagkaroon na ng condition mga kaibigan. So ngayon hindi na basta-basta palalaruin or pinapalaro si Kai Sotto ng agent niya. So kahit sabihin naman natin walang kontrata, yung exposure naman na paglaro sa NBA Summer League, napakaganda na po nun. Pero syempre tuso na ngayon ng agent ni Kai, no? Dahil nga sa napakagandang performance ni Kai at hype na hype at demand si Kai Sotto ngayon sa ilang mga teams, especially dito sa Japan B-League, kasama naman ng NBL Australia, ay ganyan na po naging condition ng agent ni Kai Sotto. Well, kung titignan nyo naman, so far ngayon, talagang mas hinahasa pa ng Japan B-League or ng Yokohama yung kupunan ni Kai Sotto, nakita yung potential niya sa paglalaro bilang isang sentro. So, ang kinakailangan dito ni Kai Sotto, yung consistency. Pag na-maintain po ni Kai Sotto yan, instantly po talaga mabilis lang mabibigyan si Kai Sotto ng kontrata sa NBA. Tulad ng ating sinasabi, marami namang nang naipapakita si Kai Sotto noon pa man, no? Especially nung naglaro yan sa NBA Summer League, no? Maganda yung performance pero nagkaroon ng back. Nung naglaro din sa NBL Australia si Kai Sotto, maganda rin yung pinapakita. But nung mga time na yon, si Kai Sotto talaga makikita nyo hindi pa ganun kakondisyon na pangangatawan. Unlike ngayon, dito sa Japan B-League, nadagdagan ng almost 15 pounds si Kai Sotto dahil sa kanya napakaganda mga training at syempre nagmamatured na rin yung ating pambato na si Kai Sotto. So kung titignan po ninyo, ngayon na talaga yung perfect timing para mas mapansin pa ng husto si Kai Sotto at napakaganda rin ng tandem nila ni Yuki Kawamura na mas naghuhubog pa dito kay Kai. Well mga kaibigan, yung magiging laban nga po, no, sa March 20 ng Yokohama kontra sa Toyama Grosses, may assurance po, ina-assure po, sinisigurado ni Coach Aoki Taketo na dapat manalo sila. Bakit kamo? Dahil nga po kinakailangan ngayon ng Yokohama na magkaroon ng 13 wins sa 18 games po na natitira para makapasok sa top 2 sa playoffs. So hindi naman imposible mga kaibigan dahil yung last 2 games na nilaruan ni Kai Sotto, ang ganda ng performance nila. Talagang almost nakakalamang sila ng ilang puntos sa kalaban. And so far, yung condition ni Kai Sotto ngayon mas gumaganda pa dahil nabibigyan siya ng mahabang playing time sa loob. Well, kung talagang supporters tayo ni Kai Sotto, yung mga bashers po, no, sitahin din natin kapag minsan nagbibigay ng hindi magandang komento kay Kai Sotto, may nagsasabi na real talk daw, hindi daw makakapasok sa NBA. Pero Pilipino yan mga kaibigan. Nag-iisang Pilipino natin na pure-blooded na malaki ang chance na makapaglaro sa NBA. Napakabata pa, no? Pero ganito na maglaro. Ganito na yung kasikatan niya. Pansinin nyo mabuti, dito si Japan B-League humahakot talaga ng million views. Etong si Kai Sotto simula nang dumating siya dito, especially sa Yokohama. Noong mga last game dito sa Hiroshima, yung mga supporters ni Kai Sotto hindi na nanonood masyado. Pero once, no, after dito ng magandang performance na pinakita ni Kai Sotto sa Yokohama,
And nagsunod-sunod no yung suporta. Yung dating mga bashers ay naging supporters na ni Kai Sotto. Hindi naman talaga mawawala yung kasikatan ni Kai Sotto, binabash ng iba. Well mga kaibigan, tuloy-tuloy lang ang ating suporta, and please wag na magkakalimutan mag-like and subscribe for more Kai Sotto updates. And bago tayo magtapos mga kaibigan, narito ang natitirang shoutout sa ating mga kaibigan. Shoutout po muli kay Orland Messi Gorgs from Surigao City, Ban Escrin from Prosperidad, Agusan del Sur, Edward Asin Kongko from Makati, Dicen Bitocon Vlog from Saudi Arabia, Jerry Herasta from MG Las Piñas, sa family Badajos from Lipa City, Batangas, at kay Ronaldo Pereira, kay Kuya Ronnie Pereira from Muntinlupa City, at ito po kay Raypax TV from LPG. Well mga kaibigan, kung gusto mo din po ma-shoutout, please comment down below your name and your place po no, para ma-shoutout natin sa next video. And please wag na wag kakalimutan mag-like and subscribe for more Kai Sotto updates. Maraming salamat po.